Yung sinabi niya po, parang medyo nabastusan ako doon, like parang kulang, parang fault ko na putol yung address, wherein yung photocopy po nung pinotocopy ng admin nung nag-reserve kami sa Crestmont, yun po yung kakulangan. Syempre kamamadali nila, may pangalawang version po ng reservation na form po nila. Di naman sinabi may version 1, may version 2. Tas this year, yun po yung iniba, version number 2. So, ang dami lang changes na ginawa. So, dapat sa susunod, matuto na sila sa ganong experience. So, kaya nga po na napipikon ako. Instead na magpakabait ako, like, wala pong pagkukulang po sa inyo po. Gets po namin yun. Kaya, sinasabi ko din sa mama ko na, sige nay, di ako makakasama sa mga gathering, ganito ganyan. O kaya pag out ko po ng call center, saan ka pupunta? Hindi, asikusuin ko lang yung client ko. Papasa na kami, buti makapag-start na ng payment. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako. Hindi ko po kayo tinitignan na walking money o kasi kung nagkaroon ng chance lang na maging manager ako, ma-real talk po ako na tao. Ngayon nga lang ako rumil talk ng gano'n na papadelayin mo. Kung ganito po kasi magiging mangyari niyan. Sabi niya, napirmahan niya na daw po, tapos scan. So, pag printin po, nagmumukhang e-sign kasi pagdating sa papel, pag print na po sa papel. Nagtataka rin ako. At saka bakit ganun? Pati yung IDs namin. Di ba nag-send ka na nun ng IDs namin? Sabi mo, bakit kaya uulitin namin? Yung sa IDs naman po, ma'am, okay naman po magpirma ng ballpen ulit. Kasi para sa online kasi, for convenience lang po yung e-sign po. Para lahat po ng real estate and automotive, ganun po. Pag dating kasi ng mga kontrata na, pasensya na po, ma'am. Gusto talaga namin. Ako gusto ko rin naman po matuloy, ma'am. Oo, gusto talaga namin. Kasi, di ba, 2 beses na yan, na maliit na. Opo, at least nga na-approve nga po eh. Ako kasi mapagpasensya ako sa maunawain tayo eh. Kaso syempre naman may certain limit, sumasabog din tayo minsan. Ako napipikon na ako, sabi ko. Hindi ko na nga lang masabi na incompetent yung team natin. Ako lang gumagalaw. Hindi ko sa tinataas ng bangko kasi. Nakita namin. Kita naman namin Kasi on point po ako. Napipik. ng sorry ng background kasi last time nung inatake ng site si Joey, na-hospital siya for 5 days. Kaya Sorry po. history siya ng talaga ng Po, hospital. anxiety po. Ayun. Kaya nung sa chat binabanggit ko yun. Opo. Sabi ko sa kanya, piniem niya ako personally. Sabi ko, huwag ka dito mag-PM, sa group ka mag-PM. Kasi, Opo. tayo? Transparency po. Nandun ka sa group chat Diba? Opo. Nandun din si asawa ko. Opo. Dapat lahat alam. Huwag lang ako mag-PM. Opo, kasi pag binabypass po parang may tinatago. Or syempre, ako po sa... Di ba lagi ko rin sa'yo sinasabi na I-chat mo dyan yung husband ko. Opo. Kasi pag ako nag-relate, mamaya Kulang. O kaya, ayoko po opo, nagigets ko po. Ayoko po mang-auto ng kapwa or manlamang or sa inyo. Kunwari, yan, tapos na po. Tapos video ako sa LRT or MRT. O kaya ganito mangyari bukas. May plano ako. Nilalatag ko sa kanila kasi, ma'am, ako bahala. Sabi ko, napikon ako. Parang, kumbaga sa term na pumantig yung tenga, parang nandisik yung mata ko, sabi ko, siya bahala. Wala ka bang background ng customer service sa call center or sa mga corporate na trabaho, kaya di mo kaya mag-acknowledge ng customer, like bigyan mo assurance ng customer. Di ko na ginaganon kanina na ikaw bahala. Ang daling sabihin ikaw bahala. Tinanong mo na ba kung may penalty? Wala kang mabigay na date. Walang time, walang date. Hanggang, alam mo ba, sabi ko malilate yan pag pinadala galing Singapore to Philippines. Observer kasi ako eh. Binibilang ko sa calendar po yun, like, inabot ng 3 to 5 days. Baka busy sila, ma'am. Natagal po. Inabot ng $80. Opo, 3 to 5 boss. Yun nga, pasensya na sir eh. Ngayon kakauwi ko lang galing kong DMCI. Pirma talaga. So yung mga ganun, ayaw nila ako kausapin, simpleng email lang na messenger Ganun kasi real estate, masyadong alam niyo naman po dito, political sa Pinas. Pag wala ka na sa company, kausapin na lang yung manager, bisor. Wala pa akong ginawa masama. I mean, wala lang akong benta. Ito lang po, last month lang po, madam.
Wala naman ang ginawang masama. Instead na ibaba ako sa mga walang allowance sa agent, umalis na lang ako kasi sabi ko mag-call center na lang ako. Balik call center pa rin naman po. Wala namang problema. Tapos ang concern naman namin, yun nga, paano diba aalis ka, kung nag-aasikaso na lahat. Ako pa rin naman po. Ako pa rin naman po. Sadyang straightforward lang po siya sumagot doon. Kasi yung name ko, kahit mag-send ako ng proof ngayon na yung email, nagre-reply naman yung mga sales sa akin. Yung pag-follow up ng incentive commission. Sa akin, wala na akong pakialam sa incentive kasi di po natuloy last year. And di ko po kayo tinitignan na, sabi ko nga, walking money kasi di ako ganun. Business-minded ako tsaka coach sa Mobile Legend. Straightforward ako na tao. Kaya pag may gusto akong sabihin, sinasabi ko ngayon, di ako natutulog. And as assurance po sa inyo, ako pa rin naman po mag-aasikaso niyan, ma'am. Tulad nito. Na inaatake na naman ako ng anxiety. Oo nga po. Yes, yun nga po, ma'am eh. Cancel namin, wala naman kami magiging problema, diba? Wala naman po. If makaka-cancel nyo po, sabihin nyo na lang po doon straightforward po sa GC. Sa akin, wala naman pong problema. Tuloy pa rin naman yung buhay. Disappointment, syempre. I mean from DMCI, kasi nagpirma na kami eh. Wala pang penalty yon. Parang kumbaga, medyo lugi lang doon. Somehow, tayong apat. Tayo, gusto natin yung unit po eh. Ako, in reality, sa position nyo po, gusto ko din naman mag-invest. Gusto ko rin bumili ng sarili ko, sasakyan, motor, bahay, lupa, ganyan-ganyan. Gets ko po yung pera na hard-earned money nyo. I mean, hindi ko lang mag-get sa itong mga self-entitled na manager. Pag kinokorek sila ng tulad kong PC, ayaw nilang mapagsabihan. Sabi ko, bakit naman po, ang tagal nyo ipa-approve, pinaabot nyo pa ng Pasko, ginaganon ko sila sa email. Hindi ba pwedeng bigyan nyo ako ng status, babalikan. Ganun nangyari last year eh. Kaya sobrang tagal eh. Diba parang nangyayari ngayon, kaming customer lang Ako po gusto ko, kasi gusto kong tumulong, yun po yung main goal ko po, ma'am sir. Kasi ako, tumulong. kami ang unang client ng DMCI. Oo, dapat alam na nila yan. Checklist na sila, ano yung mga kailangan. Isang antak ba? Oo. Actually, yung document na sinet mo may checklist na, di ba? Oo. Yun nga, okay nga yun kasi maganda dahil complete siya. Parang titignan ko nga, hinahanap ko kung alin ko snip. Tayo, diba? Opo. Ito yung nasa ano. Yun maganda yun. So, yun nga lang, medyo natagalan kasi nung nakuha namin, may pasok kami. May pasok, syempre. Siningit nyo lang yung oras niya, boss. Siningit nyo lang yung oras niya. Doon ako napipikon sir eh. Kaya parang ang dali lang sabihin na siya na bahala. Hindi nyo naisip yung business time frame. Sa atin kasi sa business nyo po, malalaki sahod nyo. Kami nakaupo lang sa bahay, naghihintay ng documents nyo. Ng update. Diba? At saka nagme-meeting kami sa office. Opo. nagme-message kayo. Hindi ko maintindihan na. Stress na. Ako, Kung nga din trabaho ko, nag-give pa ako ngayon ng 2 araw para na makapag-content. Ano, tuloy-tuloy mula January, nung bumalik ako dito, dire-diretso yung pasok ko. nakawasa na. Kaya ano, minsan lang ako magkaroon ng dito, isang linggo, isang araw lang. Isang araw lang. Kalahating ng araw pa dahil kinabukasan yun. Oo nga po sir eh. Kaya pasensya na po sir on behalf. Ako, Okay lang. maarte ako sa details sir. Talaga namin ng effort mo eh. Oo. Dahil Actually, nagulat talaga ako ngayon bakit naman po pa. Okay na eh. Okay na po, talagang good to go siya. Sabi ko nga rin, ito po mama ko sa gilid. Nandito. Ito po. hello po. Ayun po. Mama ko, alam yan, hirap na mama ko. Minsan pinapagalitan na ako. Yung lutang ako nung December 17, hindi naman totally lutang. Medyo napipikon lang ako na di ko kaya magmura, mainis. Like, disappointed lang ako that time na doon that time. Tapos sa mga ganito, medyo nakakapikon eh. Ako yung taong ayaw kong nagsisinungaling sa client. Ayaw kasi gawing practices ng yun eh, ng mga sales today po eh. Sa akin kasi, syempre kasi kayo po ma'am sir, new investor po kayo syempre. Wala po kayong history or record kamo ng nag-avail kayo ng mga loan, home credit, ganyan, blah blah blah, yung mga sasakyan o ano. Nagets ko po yung hard-earned money nyo. Kaya nga sabi ko kay Iban pag nakakausap ko sa tao hindi mo pwede i-delay yan. BAU tawag yan sa mga client na yan, business as usual. Pag may tinanong sila, straightforward ka, wag mong paligoy-ligoy.
Parang ano, sabi ko, kaya nga ni-real to ko na kanina para tayong baguhan sa real estate. Parang, ano nga pa eh. Di ba last year po, parang may natanong ka kay Iba na marunong ba yan or first time ba ako magkaroon ng benta? Parang, I mean, first time niya lang ba magkabenta? Yun po yung natanong ni Ma'am Joey kay Iba, sabi ko. Hindi naman, hindi po ako na-offend sa ganon. Sinabi rin sa akin ni Iba, sabi ko, sabihin mo, hindi, ano lang, on point lang, madaldal lang ako, gusto kong updated customer. Yun naman sa part niya. Ngayon, dadahilan niya, nasa training siya sa ibang developer. Kasi nga, wala siyang underperform yung team ko po. Yung benta ng team namin, yung dito lang sa transaction. So, thankful ako dun. Kaya nga, binabalik ko yung same energy na binibigay niya sa akin. So, sabi ko, yung client na to, deserving na maging transparent, maging honest. Doon sa transaction, ako honest sa inyo. Good to go na nga po eh. Kaya nga, bigla ako napiko nung Monday or Tuesday nung return. Alam ko po, sinusugarcoat lang ni Aban po. Ako kasi sasabihin talaga ng Tuesday na na return kulang ng perma. Ang mali lang ng deliberation, ma'am sir. Pasensya na po. Ang sabi niya kulang ni Adriel, para lalabas doon sa sobrang higpit ko sa pagko-coach at into business saka sa call center. Mahigpit talaga ako sa kasi nga pagkukulang po yun na nag-photocopy kasi photocopy yun eh. Hindi ko po kasi sa printer yun. So, ang lumalabas pa parang arte ng DMCI. Pero dapat signatured lang po yun. Pwede naman i-handwritten nyo po o ako eh. Pwede ko naman, hindi naman falsify. Pwede ko naman magican yung mga ganun kaso. Umiiwas lang ako sa bawal. Mga ways sa real estate mo. Kasi baka makukulong ako dyan sa pag-peking pirma po. Ganyan. Sabi ko nga transparent po. Opo, yung pirma kayo ng pirma, hindi po pwedeng ganun. Tsaka na-trigger sa akin yung sinabi ni Captain Don na kung pwedeng ako na lang yung pumirma or igayahin yung pirma. Sabi ko, Hindi pwede. Sa ano po yun sa PM? Ay, wala pong ganun. Ay, oo, nabasa ko po yun. Sabi ko, wala to. Kasi hindi po pwedeng ganun, sir. I mean, ma'am, both of you, syempre ako transparent. Kahit alam ko may ways, di ko ginawa yun. Pag kailangan kong pupunta ako. Opo. Good to go na nga po eh. Opo, tsaka yung pumunta ako ng BPI, nag-deposit ako ng 10 pesos. Good to go na yun eh. Kumbaga, hintay na lang po yung ma'am sir yung status na good to go na by Monday. Kasi Friday yun eh. Tapos nag-selfie pa ako na nasa BPI. Ibig sabihin nun, good to go na yun. Kasi pag ganun yung huling requirements, kahit first time ko lang magkabenta sa kanila, ganun po sa mga auto loan, tsaka sa, sasakyan, tsaka sa real estate. Ano po? Hindi na po dapat, syempre. Dapat kargada na ng DMCI po yun. Opo. kaya nga tinanong ko baka pwede bang to-follow na lang yun kasi para matuloy na. Oo nga po, gets ko pa yung point para at least hindi pa pabalik-balik yung sa post office kasi madaling ang magsabi, magmando, mag-utos, yun yung problema sa Pilipino. Isend bukas. Actually, nag-iisip na nga ito isend ngayon. Sabi ko, wag muna. Hintayin natin yung message ni Adrian. Kaya ako siya Pumunta ako ng DMCI po kasi now, kunwari, yan, di nagbabasa. Reason niya, pumunta ng training. Di ako galit sa kanya as tao. Galit ako sa behavior. Yun yung bilang as a leader, as a coach, or alam niyo naman yun, boss. Nasa business po tayo. Nakakapikon minsan yung behavior kasi tulad yan. Hindi po sasabihin sa inyo na nasa training. Parang binabay time eh. Parang bibili lang ng oras para i-delay yung convo na parang babalikan. I-check. Hindi po sabihin yung totoong nangyayari sa account. Ako sasabihin ko. kami, di ba? Aga yun. Paano pag kinuha nila yung penalty?
penalty. Atras nyo muna po yung laman. Yun po muna advice ko. Kunin nyo muna yung laman nun. Transfer nyo muna pabalik. Di naman nila kayo babawasan. Kasi, ngayon, kunwari, kahit gumawa ako ng letter ng cancellation, hingi ako ng screenshot na galing sa GC or PM na ano, pwede pa cancel ang account. Tapos, papatype ko sa inyo yung date kung kailan kinancel. Ayun, effective na yun. Nababasa nila yung email ko. Sadyang di lang sila nagre-reply. Sabi ko, anong gagawin na naman? Kasi last time Friday po. Tapos lalagyan nila kayo ng penalty. Opo. Tapos last time po, di ba, nagpaskan kayo. Sobrang thankful ako. Sabi ko, Thursday, hindi ako maabot kasi kulang. Kailangan daw yung last part ng pinirma namin ng Crestmont, yung may ballpen po. Yung Xerox na nakita niyo, yung cam scanner yung name. Last part po nun, pirma ko lang. I mean, wala pang pirma ni Sir Froilan. Gawa nga na nasa ibang bansa ko. Hindi kami pwede mag-falsification ng documents po nun. So, ang ginawa, sige, balik ka dito bukas, Adriel, Friday. Try natin. Papirmahan mo yung ginawa niya po, yung scan, ta signature. Aba, hindi rin tinanggap pagdating doon. So, hindi ko na in-update sa inyo. Sinabi ko, pero good to go na. Kasi nga, meron akong copying Xerox na may pirma na signature na may natabi dito. Sana tanggapin daw. Sana. So, unsure din yung nag-receive nun. Sana tanggapin kasi ang nakasulat sa manual reservation, version 1, hindi pa yung version 2. Doon pa lang sa reservation, next time, matuto na sila na pag magpapa-reserve ng ganon, yung updated na hindi yung revised na na po, na reservation na form, hindi yung ganyan, uulit na naman. Doon nga po nakakapikon, ma'am eh. Hindi tayo nag-aantay lang sa bahay para sa update nila. Ako nga, Trabaho tayo. opo naman, syempre hindi po tinatae yung 30,000 po. Di ako pwede ganito magsalita. Nasa showroom po ako kasi naririnig ako ng mga nandun eh. Ako kasi maril talk po talaga ako. 30,000 eh, di ba? Naalala ko, inulit ko pa kay Sir Ron, bago ko Opo. tapos Sir Ron, January kami mag-umpisa. Tas First of January, bayad na kami niya. 2 payments yan. Ganun lang. Syempre, so, Tapos, tumawag ka, medyo nakapitong kami, parang maliit kami. Tapos sabi niya, Parang, sabi niya, hindi nila kaya, parang hindi nila kaya yan babayaran, kaya sila ganyan. Kasi sabi ko, ha? Nabanggit pa nga niya kasi dahil holiday. Baka mamaya yung pera Bakit gagamitin sa ginamit nga nila sa sa Pasko, sa New Year. Sabi ko, ha? Kasi yung usapan kasi talaga natin, January. January diba? talaga Parang- po. Wala naman pong kinalaman yung financial obligation or yung mga priority natin sa buhay. Yun nga po yung, Correct. Yung pinag-usapan natin, stick to that, di ba? Parang deal is deal. I mean, gusto namin, hindi kami manluloko, di ba? Parang, kaya nga kami pumunta dun eh. Pero kung papaligoy-ligoyin nyo kami, papangakuan nyo kami ng ako di ganito, po tapos hindi. ganyan. Ako Yun nga. transparent po. Sila, ewan ko lang. Ako, maril talk ako kaya ayaw ng director ng ganun eh. Yung nauutos-utosan. Gusto nila na Kasi sa ma-manipulate. atin, ganyan, sales kasi, di ba? Gusto nila Pag yung okay na na. utos-utos. Ayun, na-stress na ako. Gusto ko na i-cancel. Na-anxiety na naman ako kasi ayoko eh. Parang ano ba to? Parang Burden. Tsaka ang worry niya after 3 years, 'di ba? Sabi ko sa iyo nung 50%. kapag after 3 years hindi kami maglo-loan, babayaran namin ng buo. Oo. Kasi yung pera pinaano na namin, nire-ready na namin. Actually, ko. half na nga meron na eh. Apo. Nung babayaran after. Ang worry ko, di ba? Sabi ko, tapos nagulat pa ako, ha? Umalis. Wala na sa agent yan sa DMCI. Wala pa yan sa sales Kapag kasi after 3 underperform po. years, Wala. transfer of mga documents na sino Hindi, mag-aasikaso si ako- Adrian? Ako pa rin po yun. Kahit wala po akong ID ng DMCI. Kasi Talaga? ako pa rin po yan. Tsaka yung property management office po. Yung PMO po na tinatawag nila. Property management office ng Kalinea. Pag nabuo na po yun. So yun po yung nagbibigay ng hard copy nyo po. Pag nabigay na yung title po sa inyo. Tapos may seminar pa po yun sa mga association or sa mga unit owner po bago i-release yung documents po.
Ayun. Tapos may yung copy na pinirma niya, yung ownership, yung mga Meralco na SPA na ina-allow niya si DMCI na na asikasuhin yung pangalan. Nag-ante kayo sa pangalawang down payment ni Evian. Magkano yung i-share mo doon? Wala, 20k po. Okay lang po yan. 20k? Ikaw pa yung nag-20k? Kala ko... Kala ko siya. Oo. Hindi, ako po Kasi siya yun. tumawag sa akin. Ako pa rin po yun kasi sabi niya tig 15, sinalo ko muna. Tapos tig 5k. 5k itong huling allowance ko sa DMCI. Late po kasi magpasa ng resibo. Parang resibo ng yung mga as for receipt yung nakikita niyo sa mga business dito sa PH. May mga resibo kasi kaming agent. So pag wala kaming resibo, naka-hold yung allowance. Wala pa akong resibo that time. Na-receive ko na yung allowance ko nung Feb 28 po. So dapat tanggal na ako ng 14 na Valentine's kasi yun lang yung nasa ID ko. So sabi ko, ipapadoli ko kayo pag di nyo nabigay sa akin yung 3 allowance ko nung sa benta ko po sa inyo, October 15 and 30, tapos yung September na ng 30 po. So 3 allowance pending. So ako kasi prinsipyo ako na tao. So lumalaban ako ng patas. So dahil benta to ka ako, transparent po ako sa inyo. Pero pag mga maltrato na ganyan, o yung usapang real talkan lang tayo, manre-real talk ako. Kahit hindi ako mambabastos ng client. I mean, papakita ko lang sa client na kung ano yung gusto dapat nyo marinig or malaman talaga. Kasi sila, sinusugar out pa. Silang bahala. Sabi ko, ikaw na naman bahala. Tapos na ngayon, Sabado, di wala na namang office bukas, di ba? Tumagal na naman yung 2 araw nang walang nangyari. Pumunta po ako. Ang tagal na ng days. Opo. Actually, napansin ko na yun after ng October, di ba? Hindi mo na reservation ng October. Sabi ko, ano na nangyari dun sa process? Diba? Oo, sabi kasi puro holiday. Yung buong October, di ba after ng October, bumalik kami, November. October 26. Mm. Tapos yung November, halos natapos na yung 30 days. Parang ang nangyari. Documentation po kasi yun. Tapos yung approval mabilis. Tapos yung documentation, yung pag-follow up po sa inyo. So parang the day from the reservation, may 75 days tayo. Ngayon, di pa naman cancel yung account nyo. Kung gusto nyo ipa-cancel, okay naman po. Feb 6 po. Di pa kayo mape-penalize kasi di pa lagpas ng 75. Pero ang point lang natin lang gusto kong parating kay Ivan, mape-penalize kasi ang promise natin March 7 yung payment eh. Yun yung nakasulat sa kontrata na pinirma natin sa parking tsaka sa unit. 158k tsaka 13,000. Ako sa'yo, Adrian, double check mo muna. Baka i-go natin to. Tapos ipa-penalty nila tayo. Naka-ada ako. Kukuhanin din nila doon ng penalty. Paano yun? Hindi... Opo, yun po yung titignan ko. So ngayon po ma'am, DTI yung ano mo. Hindi, itatransfer ko sa Hindi ibang pa banko. di pa transfer nyo muna po. Di pa naman i-deduct yan kasi di pa na-verified ng DMCI po yung lahat ng requirements. So kumbaga naka-floating pa po yung requirements natin. Ibig sabihin di pa po fully di naman sa registered. Hindi pa fully acknowledge ang DMCI na complete requirements po. Isa na lang pending natin yung Sinign namin, wala naman yun na kapag kinancel namin ngayon. walang bearing po yan. Di po nila gagamitin yung details nyo po. Talagang i-void po nila yun. Tinatapon po nila yung documents. Hindi na po nila ginagamit po. Future. Hindi tayo nagbangko. Opo, tsaka pwede naman po yung ADA. Hindi naman po kayo mape-penalize like parang savings pag di naka-withdraw or any activity na ginawa sa account nyo po is mape-penalize kayo. So, as is lang po yun. So, yun lang po. Transparent ako sa inyo. Yun yung mga dinidiscuss ng mga di veterano sa real estate. Kaya nga, saka nagtataka ako, nag-message siya personally sa akin, ha? Sabi ko, bakit, kung walang something to, bakit personal, hindi doon sa group? Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko pa sa akin mag-message. Doon na Doon sa ka GC. mag-message sa group. Sabi ko, nakalimutan na naman ni Adriel. Ano yung nakalimutan? Hindi po nakalimutan ng pangalan na ako. Kaya nga napipikon po ako na wag mong idadamay name ko kasi maarte ako sa details. Kasi bago ako matulog, isa-isa akong page tapos sa bag ko sa DMCI, for example, ito bag ko sa DMCI. Tapos ito pa yung bag ko na pang gala-gala lang. Ito po, puro documents nyo lang po to. Lahat po lagi nag-aasikaso ako nandito. Nandito pa nga po yung nandito pa po yung
Yung pinadala niya po bago kayo nandito pa lahat po. Ultimo yung envelope. Nakita mo naman sa group chat, di ba? Sabi niya, may nakalimutan ka dun sa Opo. sa docs. Ito pa yung kopya niya nga sa sa huling ginawa namin na resibo eh. Hindi ko pa napapadala doon sa pamangkin niya eh. Maarte po ako sa details. Nandito po sa envelope niyo. Kasi kailangan documents kasi yan. Opo, kasi lahat maarte. Hindi biro yung amount. Ito po. 12M. Opo, ito Diba? po. Yung, opo. Kaya nga po sabi ko, tutok na tutok ako dyan. Walang mali na lulusot sa akin kasi maarte ako sa ganyan eh. Opo. Gayon. Ako sa Adriel ngayon kasi ayoko na, na-stress na talaga ako. Tapos i-message ko na lang sa GC na, wag na po sa PM na ay hindi. Ayoko nagpi-PM kaya nga pati ikaw 'di ba sabi ko Adriel doon ka sa chat sa GC natin Apa. mag-PM. Kasi Sir. nandun yung asawa ko, 'di ba? Para alam din, aware. aware po. Nawala yata yung, kala ko nawala yung bond. Kaya siya rin, sabi ko sa kanya, huwag ka sa akin mag-PM doon ka sa GC kasi si Adriel yung naglakad. Sabi ko, bakit wala pa ba yung sinend ni Adriel? Doon ka kay Adriel. Kasi kung ako magsasabi kay Adriel, baka magkamali naman ako ng sabi. Opo, Although, nag-chat siya. mami-misinterpret. Nakakalokan. Ayoko na. Stress na ako, give up na ako dyan. Try na natin 2 beses, wala pa rin. Tapos ngayon, meron pa rin problema. Ano ba yan? Huli na eh. Nandun na eh. Oo nga eh, parang papasok na lang sa pinto. Hindi, parang hindi meant to be, may something. Huwag kang mag-alala, Adriel, yung inabono mo, babalik namin sa iyo. Nako sir, Kung okay meron lang ka po. pang extra mga binayad, sabihan mo kami. Hindi naman kami mag-aano sa pera eh. Ibabalik namin sa iyo. Na-cancel. Oo, nalulungkot lang naman ako kasi hindi naman ako malungkot dahil nawalan ng commission eh. Nawalan ako ng taong nagtiwala. Yun yung point ko kasi sa business. Hindi naman nawala yung I mean, yung namin sa'yo. na-disappoint ko by ibang tao. I mean, yun lang yung nalulungkot ako kasi ayaw ko may nadi-disappoint na tao eh. Kasi, Saka credibility mo kasi yan eh, Adriel. Oo. Pero kung yung part mo naman ginawa mo, yung pagkukulang naman, kahit ako kanina sinasabi ko kay Ma'am Joey mo, yung DMCI mukhang may nakalimutan tapos di po sinabi sa akin. I mean, parang sinisi na lang sa akin. Sabi ko pa, Oo nga. yung lutak na naman. Sabi ko kay Froylan, ano nangyari kay Oo, Adriel? kasi sabi ko, baka hindi fault ni Adriel. Hindi po sa akin yun. Sa process po yun. Parang, di nila chinecheck ultimo form. Parang pag excited sila pag may nag-reserve. Di ko sinasabi mo kung pera sila. I mean, kamamadali kasi biglaan yung punta namin sa Crestmont. Hindi man lang i-check yung version ng papel na version 1 o version 2. Dapat, diba? Wala. Kasi saka, hindi kami Hindi, ang labas- first client. Oo, opo. Tapos, wala naman nagsabi sa akin na mali yung version ng papel na nakuha. Bukod sinabi lang ng remarks lang nila doon, putol. So, matalino akong tao, syempre. Putol, abay gago, di kasalanan ng printer yon o pagkaka-print or nagpa-print na admin, wag niyo sisi sa akin kako sa sa pangalan ko kasi common sense matalino tayo eh. Pag usapang pera, tumatalino ang tao. Usapang pera to eh. Sorry. 'Di ba? Kasi pag process wise po kasi ako, sabi ko, yan, papangako ka lang naman. Ikaw bahala. Tapos pinapirma ko na. Doon ako nainis eh, pinapirma ko na. Tapos inisip ko, pinapirma mo, papaprint yan. Pag pinaprint, gano'n na naman reaction nila, ba't pinaprint mo yan? Di ba sabi ko, pirma, kailangan ng ballpen. Di nag-sign lang din ako pamasahe papuntang DMCI nun. So sabihin, okay, padala mo sa client mo. Kaya ito ganyan. Di ulit na naman, papadala na naman, ballpen. Yun lang po yung problema, pirma lang sa ballpen. Pinapalala lang masyadong, kaya lang nasasabi na papirma o kaya gayahin na lang pirma ni Sir Proy. Huwag ganun, di niya kayang gayahin yung pirma ni Sir. Ang point niya lang doon, di niya kaya maglabas ng pang DHL pa PH to Singapore. Kung kaya namin magpa-print. Tsaka yung ng ganun, forgery yun eh. Saka nag-message siya sa akin na parang yung anak niya special, tapos maliit lang din daw ang minimum wage. No, sabi ko, sabi ko kay Daddy Proy, huwag niya idama yung anak niya kasi wala naman kasalanan yung anak niya dito. Opo. I mean, don't mention your kid, parang walang kinalaman yung bata. Bakit?
Diba? Bakit huwag mong gamitin yung ibang tao para ikawaan ka? I mean, Ano, ayusin ang ano, trabaho. proseso o trabaho. Kasi ako, di ako nagpahawa na ano. Sinabi ko lang, ayun, excited pa ako umuwi sa inyo, bumili pa ako ng cake. Hindi masama loob ko dahil ano, nahiya pa ako, sabi ko sa mama ko, yari. Binalik yung cake. Alam ko naman masama loob nila kasi valid naman magalit sila kasi pinangakuan. Alam naman na January, tapos abala pa. Oo, Yun pa yung sabi ko, sige, valid naman kahit ako, di ko tatanggapin yung cake. Sa akin lang, bilang respeto sa pag-uwi niyo sa Pinas, saka sa time niya, medyo na-late pa ako ng 30 minutes. Nahiya ako. Kaya sabi ko, mas una muna yung tao kaysa sa benta. Kasi yung benta nandyan na yun eh. Nangyari na yung benta eh. Pero yung the way you treat people, how to be honest o maging, ano ka, people-oriented ka. Yan yung... Sa karma, diba? I mean, personally, takot kami talaga sa karma. ako sa karma. Ayun. Kung ano, mag-uusap kami, kung ika-cancel namin talaga, sabihan mo kami kung magkano yung yung dinown mo, 20,000, di ba? Tapos Shit. kung meron pa, i-ano mo lahat, i-sum up mo lahat, i-compute mo lahat. Grabe. I-ano namin. Alam kong maano kayo kay Lord, pero minsan yung na-cancel po, na-appreciate ko naman sa. Pero kung mayaman lang ako, somehow medyo naiinggit ako kasi nakaka-inspire naman po yung kayo pa mag-asawa kay business. Yun, yung the way ako mag-analyze ang tao, sabi ko, malaki sahod nila ma'am sa sana ganito buhay ko ganyan. Di ako inggit, inspired ako na ayos ala, may ganito palang mga client o tao. Sabi ko, dapat yung mga ganitong tao hindi tinitake advantage. Sabi ko, sige, ako magpa-process, magiging transparent ako, anong nangyari. Yun yung di kayang gawin ng tao, magpakatotoo. Ayaw kasing sugarcoat kasi po eh. Ayun lang sir, yun lang naman sentiments ko. Sa akin wala naman po problema, pero syempre 30,000 is 30,000 plus 5K masakit. Saka naman namin yung una nakapag-usap ko kay Sir Ron. Actually kay Sir Ron kami na Na-disappoint nawalan kasi ng parang minaliit nasabi ba nung sabi ko wag po kayong magsasabi ko wag kang magsasalita na baka kasi inuna. Oo, naalala ko na yung nasa mesa, baka kasi inuna yung ano. Oo. Sinabi pa nga niya, di ba, Gumagawa ng yan kasi, wala ng pera yung mga yan kasi nagamit na nga yung Apo. Hindi naman kami nag-ayabang na may pera kami. Huwag mo na sabihin yun, di ba? Kasi kahit, low-key lang tayo, low-key. Saka hindi naman namin din kailangan i-broadcast. Oo. Yung ano namin, Yung income, finance namin, nasa yung pera namin. Hindi na. Their business, diba? Diba, sabi ko sa kanya, di niya lang alam. Hindi nyo lang alam. Gusto ko nga sabihin sa kanya na kailangan ba natin isa-isahin sa kanya kung nasa yung pera natin, kaya tayo walang pera ngayon. Yun nga rin po eh. Bago ako umalis sa DMCI, sabi ko, ikaw pa nagturo sa akin na hindi to employment. Na maging mahalaga oras. Pinagbigyan ko siya, mahalaga oras. Sige, duty on time, ganyan-ganyan. Tapos susumbat niya sa akin na mag-man up daw ako kasi yung request natin na repurchase, na delay lang, nawalan kami ng internet. Dalawa kasi internet ko dito, pang coaching ko tsaka pang personal nila. Tapos, ayun, kung ano nang sinasabi sa akin sa GC, unprofessional daw, sa nanlumo ko. Sabi ko sa lahat ng buwan na inasikaso ko, October hanggang bago ko mag-birthday ng January 6. January 6 kasi nakaschedule na yung repurchase. Approve na yun kinabukasan ng January 7 and 8. Ayun, minaliit ako. Ayun, sabi ko, pasalamat to. Kung wala lang si Lord sa buhay ko, madali lang pumatol eh. Maikli lang ang buhay eh. Kaso, sabi ko, si Lord na bahala sa'yo. Alis na lang ako ng next month. Yan rin po yung reason. Dapat di ko di-disclose yun. Nakasagutan ko yun sa PN, nireal to ko kasi sabi ko, lame excuse daw yun. But Si Sir Ron? kasi wala po akong load. Di dahil mahirap ako. Nakadepende po kasi ako sa wifi. Ito po, may po ako, may PC setup ako. Yan, coach po, collector ako ng mga anime, anything, mga tulad nyo rin naman po, into business rin po. Ayun lang po, nakaka-disappoint lang pag sa real estate, siya lang po yung gumanyan sa akin po na real estate and sales sa automotive, siya lang po yung ganyan, mataas yung tingin sa sarili. Kasi parang sa tingin nila, gusto nila Sila yung accounting masusunod. sila. In a bad way. Kaso, sobrang strict nila kaso, di po naging considerate that time po eh.
Correct. At saka napansin namin yun, yung ano, di ba, dinag-drug tayo dun sa October. Di ba, may ako sa ng update, sabi mo wala pa, ganyan, ganon. Hindi nag-drug tayo, hindi nila inaano yung documents natin kung anong Parang hindi pinaprioritize. So, ang ginawa nila, ginulat nila tayo na, oo, kailangan kayo na magbayad ng ganito. Wala, at saka, parang parang sabi ko, January. Tapos nag-update tayo, walang Opo. update. So, ibig sabihin, siguro nga sa January na nila tayo i-update pag na tayo, monthly payment na tayo, ganun. Tapos di ba lagi ka namin, idea, na-update. Sabi mo, wala pa silang update, ganyan. Matagal mag-reply kapag ganyan. Ito last chance na kasi tumawag sa akin si Avian. Aban. Eva. Sabi niya, sis pa nga ang tawag. Sabi ko, teka, parang client kami di ba? Kami ang customer, parang barkada type. Yun nga pinapipikon ako. Tapos sabi niya, wag ko daw i-compare yung call center na approach na kasi Hindi. magkaiba daw yung turing ng yung call center kasi ayan talaga yung parang pinaka bread and butter ng lahat ng industry. Kung marunong ka mag-acknowledge ng rumespeto ng boundary tsaka title. Customer yan, sabi ko. But ang dami ko daw sinasabi, nag-English ako. Dapat yung komportable. Komportable ka, parang squammy naman yung sis na gano'n. Hindi ko na siya, Yes. pinahiya ako doon, pinahiya ako sa parang kamusta yung natin, December 1st week, parang meeting, general meeting ng online na, ikaw Adriel, ang pangit sa'yo, masyado kang maboka. Professional. Masyadong English. Bawasan mo yung pagiging madaldal mo. Kaya nga nag-chat siya kanina sa GC, madaldal ka. Sinabing ako na bahala, ganun. Yan po yung pinaka-root cause nun. Ako kasi ma-real talk po eh. Pero di po ako Oo, basta. saka sabi ko, bakit ganun makipag-usap si Eva? Parang Kaya- sis, Hindi, parang Parang hindi di client. tinuturing sa atin. Kasi kapag ganun, customer Oh. Client po. Parang, Ipaparamdam mo. diba? Set Iparamdam mo. aside ka. Set aside mo. Diba pa? Kunya, kaibigan turing ko sa'yo, mamaya ka na. Mamaya Diba, na, pag nagtanong ko sa akin, mamaya ko. Mamaya na. Dapat Anyway, ayun, babalitaan ka namin, Sige Adrian, po. kasi na-stress na talaga. Nako, pasensya na rin po. Ako Inaatake na naman ako ng anxiety, kaya minsan sabi ko sa kanya, ikaw na mag-message, ayoko na kasi naman ako eh. Ang worry ko din kasi baka mamaya ma-hospital na naman siya. Kasi last August August 25 bago na August. na-hospital siya for 5 days nun dahil sa anxiety. May gamot nga ako na iniinom. Ngayon nga may maintenance siya na iniinom para in case. Saka uminom siya ng daily pampatulog. Pampatulog hindi kasi siya makatulog. random po kasi anxiety, di natin kontrolado. Pasensya na po, naiintindihan ko din po yan. Dumaan din ako sa ganyang estado po. Nako, thank you. Pasensya na kayo sir, ako sa akin. Thank you po. Hindi, nakita naman namin yung effort mo. Tsaka actually na-appreciate nga namin kasi ikaw lang yung nag-e-effort. After namin pumunta doon, di ba 3 kayo nakausap namin? After noon, ikaw lang yung talagang nag-aasikaso. Basta ng message. Oo. Wala. Si Eva, hindi ko alam kung Eva ba pa. Si Si hindi naman Van. siya nagre-reply eh. Parang once in a blue moon lang siya mag-response eh. Ikaw talaga yung Kaya nga nagulat ako, bakit mo ko ipipm? Ano nangyari? May something dito. Sabi ko sa kanya, may something dito kay Eva. Bakit hindi siya nag-PM sa group GC. chat kung walang something? Po. Nako, pasensya na po. Thank you pa rin po sa trust niyo po, ma'am. Sir, sa inyo ko lang na-experience na somehow naman nakaka-disappoint from past experience. I mean, sa inyo ko lang naiintindihan yung ginagawa ko na kahit yung sa reservation pa lang yung akin tong commission na ako nag-asikaso sa ito. Kabago-bago ko pa lang, wag mo akong gaganyanin sa tapat ng client. Hindi ko na po nakwento yun sa inyo. Akin na to, ako nag-close Hindi ka marunong mag-computation, yung mag-print daw. Ayun. Di ba naalala niyo po yan? Si Sir Ron. Sabi ko, pumantig tenga ako, sabi ko, sorry Lord sorry Lord, sabi ko, kung basta man tao lang ako, di lang ako tinuruan ng ex ko, na 10 years kami ng ex ko noon, Christian yun, born again, na wag makipag-away, never na ako nakipagsuntukan, na masasabihan ko po yan ng masama, sabi ko,
Pwede ba? Saka diba sabi ko sa kanya nung kausap namin harapan, Ang ganda-ganda ng sinabi. Ah. ano yan, sa January, huwag kayo mag-alala. Matagal pa yan, medyo matagal pa yan. Oo, lalakad pa kasi yan eh, mga October, November, December. O, sakto Oo. yan, that 2 months. Sabi Sige niya, po. Saka sabi niya nga, ano ba yung tawag doon na yung 30 days no commitment. no commitment. Refundable yung Tapos, reservation. pinanabol namin yun, yung no commitment. Anong update? Siya Benoras Kasi- yun eh. kasi No commitment yung eh. ang isip namin, baka na-reject kami ng bangko. Hindi po, ganyan, maganda pa yung diba? background nyo. Nakita. Kaya sabi namin, paano pag na-reject kami, tapos no commitment, 30 days, wala, yung dinaw natin. Wala po. Teka, tapos umabot ng 2 buwan, ayun, wala na, hindi na namin makabot yung down payment. Opo. Sabi ko, pera lang ang habol. Sabi Ano, ko, benta, hindi ano tayo lang. masyadong Hindi. sila. So, since kasi yung site na yan, Caloocan, di ba, maraming may gusto, di ba? Kasi May gusto Central talaga, eh. opo. Ang dami. Oo. Oo, Tsaka- sa MRT. So, siguro, kaya kumukuha sila ng mga komisyon, ganyan, tapos sasabihin nila, na-cancel or hindi na-approve ng bangko, ganyan. Papaabutin nila ng 30 days plus para hindi na makuha yung, di ba? Yung down payment. Kaya napaisip na kami noon, ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Sa kanila na yung ganti ko. Di ba? Parang sabi ko sa'yo, ayoko na. Yung pera mabawi. Kaso syempre, nandun pa rin tayo sa point na kahit sa kanila ng 30k, pera is pera. Oo. Masakit eh. Sabi ko, bahala na kayo. Kasi, parang naano ko eh. Tapos, kinausap ko sa telepono, parang, parang ang bait-bait sa harap. Tapos, pagdating sa telepono, mamaliin mo. Ano yung sasabihin? Stuttered na. Dinadown mo kami. Hindi mo kami kilala. I mean, hindi naman sa wala kang background sa buhay namin. Ang pinaghirapan namin. Paano kami Yung nakarating hardship sa ganyang estado. Di ba? Inano mo kami agad. Ginudge agad. Dahil lang dyan sa 30, dahil lang dyan Sa first January. down payment. Sa akin, ako naintindi ako. Sabi ko, doing extra man. Sabi ko, sige. Dahil first client ko to, baka magpa-print pa ako ng jacket na done deal, ganyan-ganyan. Alam ko, di nyo pinansin yun eh. Pero proactive ako na, sabi ko, pag-uwi nyo, ganyan. Binibiro ko pa sa Sir Froilan. Yan, genuine ako doon na, sir, laro tayo Dota, ganyan-ganyan. Para, sabi ko sana, para di kayo stress masyado. Hindi ko naman alam yung buhay nyo. Gusto ko kumonekta sa buhay nyo. Siyempre, CSR ako ng call center eh. Kailangan empathy din eh. Hindi yung benta-benta lang kasi minsan yung tao kahit di mo na-resolve yung problema nila sa call, sa client, basta naramdaman nilang totoo ka sa kanila. Di ba? Alam mo, Adrian, napaisip din kami doon, minaliit kami. Siguro kaya tayo minaliit kasi naglalakad lang tayo, nagkukumit tayo. Alam mo nangyari, napabili kami ng sasakyan. Ayun, noon sa Pilipinas, yan din pa yung gusto kong revenge na sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng magandang decision na business. Bago kami umuwi, bumili kami. Ito kaya siguro tayo minaliit ni Sabion kasi Kaya ang balak namin, yung damit namin, nakita mo kami, di ba? Yung damit namin. Nako, di ko kayo ginudge po doon. Basta sa akin sabi ko. Di po pamalengke. lang kami. Wala sa akin problema yun, sir. Ako, Nagdaan lang kami kasi hindi kami mabongga. I mean, simple lang po kasi. Oo, ako simple lang Hindi eh. kami mabongga. Sabi ko siguro kaya tayo gano'n ni Sir. Wala tayong kasi nakagalahad tayo, nakachinilas tayo pumunta doon. Di ba yung itsura natin? sabi nga niya, pagbalik daw namin doon, dalan yung sasakyan. Pwede. Wait, sa Kasi yun talaga yung kasi uwi kami ng uwi siya ng end of April, tapos ako Sabi ko, babalik pupunta ako sa office nyo, magpipirmahan, gano'n. Tapos Magpipirma maayos na tayo. Tapos yung parking nyo, nandun sa mesa. Sabi ko nga, sabi ko kuya, siguro tayo namamaliit ng tao kasi hindi tayo nagdadamit ng maayos. Hindi tayo kasi madalas kasi kami nagaganyan, kasi sa damit namin. Pero hindi lang po si Sir Ron yun. I mean, simple lang. Ako kasi, madami akong gamit. Di kami nagre-reno. Di rin ako... Simple lang kasi. Sa chinelas lang kami, may one time sa SM, sa SM, Credit card. nagkaroon ako ng alahas. Ay, hindi ko pinapansin. Sabi ko, siguro kasi ganito yung suot ko. Ay, ganito na ba sa Pinas ngayon? Nagre-judge na sila ng mga damit. harapan mo, di ba? Ay, sabi ko, wala akong pakialam sa inyo. Mas madami pa pera ko. Kaya sabi ko sa kanya, pagbalik natin doon, papakita ko kay Sir Ron yung sasakyan ko. Tingnan natin, papark ko doon sa harap. Naminaliit tayo.
Na yung kailangan sisitahin ka ng guard na dito pa yung parking. Ay, sorry po, dito po. Ganon, di ba? Kahit ako ganong gagawin ko eh. Minsan masarap rin gumante ng ganyan eh. Pero minsan nakakapikon din eh. Sistema ng Pinas talaga yan. Ayaw nang nalalamangan. Pilipino, I mean, mostly sa Pilipino, ganyan pala ngayon. Titignan ka sa itsura mo. Up and down po. Parang, meron nga naggawa ng poso si Kuya, no? Sabi niya, Ma'am, Poso. Like poso salamat po. po Poso? Oo, salamat po hindi niyo ako ginudge. And then, yung poso na sinasabi niya, yung yung tangke. Pressure. Nagpagawa kasi ako nagpagawa kasi ako, sabi niya, Ma'am, salamat, din niyo ako ginudge. Best tank. Yung best tank. Kuya, kasi yung itsura niya talaga parang addict, parang magnanakaw. Tapos sabi niya, Ma'am, pinabalik niyo pa ako, kasi yung mga ibang tao mo. Hinusgahan ako. Kasi may tattoo pa siya, gano'n. May tattoo. Sabi ko, sabi Hindi ko, po, hindi naman po. At kasi madalas po ako na, Nahusgahan. Gano'n. Siguro kung tokhagan. Kasi isip ko, oo nga. Yung sinabi niya, oo nga, mukha kang addict. Ay, ginanon nyo, na mukha kang addict. Hindi, sa isip lang. Baka masaktan. Kasi after nyo sabihin yun, Na-realize nyo? bakit bakit? sinasabihin ka ng gano'n? Tapos sabi ko, sa bagay. After. Kasi kami, pag nakakamit kami ng tao, hindi namin ginadjust kung ano itsura. Siyempre naman po. Kasi kami rin, wala kaming gano'n na, I mean, relo. Simple lang. May kapak na damit. Diba? Kasi yung katabi naman sa sasakyan or public, di naman alam yung brand ng underwears or damit mo. Kung Rusty Lopez yan o kung ano mang brand ng jewelry yan eh. Yun po, Kaya, walang principle. Binili niya ako sa sakyan. Kasi, Anong brand, ma'am? Anong brand? Hindi namin, Yung Bronx. hindi kasi namin talaga, nakita lang namin yung sa SM Caloocan. 7-seater? 7-seater po? Hindi. Maliit lang siya, parang maliit. Pang city driving. Parang mini SUV, gano'n. Compact na SUV na 5-seater. Nice. Congrats po. Hybrid. Ayun po. Tapos sabi ko sa kanya, nakita namin sa sa Itim ka daw sa Grand Central. Grand Central. nakita lang namin yun. Sabi ko, Mall display. Naka-mall display pala, no? mga display. Actually, gusto ko rin kasi, syempre, ang hirap mag-commute. Totoo Pero naman. wala pa sa isip ko. Necessity kasi na kasi. Condo kami. Nasa condo kami. Focus kami sa condo nung nandiyan kami naglalakad. Motivated. Pero ano pa naman ito? Siguro dahil nga sa itsura natin, Ako din naman nahusgahan kasi pag oily mukha ko, di ako nagtitisyo eh. Pagsasabihan ako, mahaba ng buhok mo, magpagupit ka na. Sabi ko, panghilam niyo ba? Gusto ko mag long hair kasi hindi naman sa bagay, na curious lang. And anxiety ako kasi yung ex ko na ayaw ko makipag-away. Hindi naman ako basagulero. Christian kasi. Yun pa yung nagturo sa akin maging formal, maging professional, sa corporate world, huhusgahan ka, ganyan-ganyan. The way sa sumagot sa interview, maging okay na tao, ganun. Kaya nga may prinsipyo ako. Regardless hindi ako makabenta or not, equal yung treatment ka ako. Not to sugarcoat or nagpapabulaklak ng po sa inyo, ganun talaga po ako. Ayun po, naiintindihan ko naman. Sabi ko, buti-buti si Adrian, yung speaker, transparent. Sabi ko, straightforward ako, pag pikon ako, ngayon nyo lang, napikon ako sa JC, sabi ko. Naka-speaker ka pa yan? Sabi, may speaker ka ba? Tapos, di ka may mimik. Nakaramdam sila na alam nilang ma-real talk ako. Pag alam nilang nagtanong sila, may speaker ka dyan. Kasi, di ako graduate ng psych, pero ba't sila nagtanong speaker? Ibig sabihin, kung ako magtatanong ng naka-speaker, ibig sabihin wala akong tiwala sa'yo. Oo, wala akong tiwala sa'yo. Ako, wala silang tiwala sa akin kasi alam nilang honest ako. Hindi ako nanlalaglag. Iba kasi nanlalaglag sa honest. Sabi niya, pumunta ka sa room. Sa room niyo doon, sa likod. Hindi. Bahala kayo. Paparinig ko sa client. Bahala kayo dyan. Sabi na wala yung baka wala yung mga pera. Sabi niya, baka nagamit na nga yung Hindi po yun. Ano to? Sabi ko, ba't gano'n magsalita? First time ko, parang ganda mo sa harap, tapos pagtalikod. Nakuha mo lang yung namin, yung 30K namin, okay ka na. Di ba? Opo, yun nga rin po. Nag-iba po yung ugali nung nakabenta. Yung pong benta namin, yun po yung sa inyo po.
Kaya sobrang thankful ako, parang nasalba yung team. Na nagpray pa ako sa simbahan palagi sa tabi ng Kalinea na ingatan kayo lagi, ganyan-ganyan. Tapos thank you ako. Sana wala nang aberya. Ayun, okay naman, walang aberya. So wala lang pirma this year. Yun yung problema. Lacking yun ng admin po sa Crestmont, sa branch na. Kasi bawal magpirmahan sa Kalinea kasi walang internet doon. Papunta na sana akong Kalinea. Napapunta ako ng Quezon Avenue, yung tabi ng McDo po. Ayun. So, lacking nila. Labas na po ako dyan kasi hindi naman sa labas na kayo. Trabaho ko talaga po dapat yun. So, yun po. Nagets ko naman po point nyo. Baka magpapahinga pa po kayo. Ako, pasensya na. Inabot tayong 45 minutes sa sentiments na to. Sige, salamat. Kasi gusto namin malaman baka may penalty kami o ano. Kasi Wala pong penalty. Maniwala po kayo sa akin. Wala pong penalty. As long na hindi pa po nabibigay yung full commitment and documents or di pa na-turn over fully sa kanila. Kasi si Ivan, di niya to masasay, di siya aware sa sistema. So yun po yung advice sa akin nung Friday and Thursday. Same advice lang po sa akin noon, ma'am sir. So walang penalty kasi basta any sa lahat ng ginawa natin proseso na familiarize na kayo. Any basta di na napasa doon, incomplete, nilalagay lang nila sa table. So di nila pinapasa kay DMCI. Naka-pending lang yun. May naka-note sa pending yung Thursday pending. Sabi ko sa kanya, ayoko na, stress na ako kasi ilang beses na yan eh. Diba? Binigyan na nga namin ng chance nung actually nung tumawag si Eva nun, nagdadrive siya nun. Tapos sabi ko, sige, bigyan natin ng chance kung ano. Sabi naman ni Eva, yung 30K, kayo shoulder. Actually, sabi, siya hindi kanya sinabi. Siya magsho-shoulder, tas yung huling natawag, Adriel, nag-usap namin ng client, ganito, ganyan. Huwag kang mawala ng pag-asa, pwede pa tong ganyan-ganyan, na matuloy. At saka sabi sa amin nung una, babayaran niya raw kami. Ay, sabi ko, naku, ayoko na, nawalan na kami ng 30K, baka na naman magka-aberya yan. Alin, sa DHL? Hindi, dun sa 30K. Yung pangalawa po. Oo, sabi na, ma'am, babayaran na, sis, napinuhan mo muna, pero babayaran kita. Wala pa kasi ako sahod. Ay, naku, sabi ko, hindi pwede. Ayoko na. Na ako eh. Doon palang red flag na yung ganang tawag. Customer pa rin know your boundaries. Hindi pwedeng ganyan. Oo, parang barkada eh. Sige na, Adrian. Sige po. Dinner ka na. Okay lang po. Kakauwi ko lang sa DMCI. Okay lang po. Pasensya na po, ma'am. Nakita kayo doon? Oo, yun lang din sinabi sa akin. Yung dapat, nung sinabi din sa akin yung Friday, yung pirma. So, wala rin gagawin sa Iban doon. Yung ginapagawang SPA, i-decline din daw nila ulit. Bago pa ako punta ng office, yun din yung sinabi ng DMCI kasi magmumukhang i-sign na naman ulit yung nasa ballpen. Sa akin na-appreciate ko naman yun. For reference ko, magagamit ko yun. Di gamitin personally signature nyo. Tinanggap naman ng DMCI. Kinip nila yung ginawa nyo, yung bago ako pumunta. Ang di lang nila matatanggap, baka sa ibang department, mukhang e-sign kasi. Yun po. Thank you po, ma'am. Update ko na lang po kayo, ma'am. Pasensya na rin po. Sige, update ka namin ha. Baka by this week makapag-decide na kami kung not before end of this week na ika-cancel na namin. Talaga stressful na ako. Po. Sige po. Umaatake na naman yung anxiety ko. Saka medyo nag-aaway na rin kami dito. Po. Naku, pasensya na po. Nasira pa yung PC. Nagtatalo na rin kami dalawa dito ni Froilan. Po. Sige po. Ayoko na maapektuhan yun dahil dyan, di ba? Po. Naku, pasensya na po. Pasensya ka na ha, Adrian. Okay lang po. Ikaw namin sa'yo yung yung na-share mo. Hindi, okay lang po. Sabihan mo lang kami ha. Opo. I-update ka namin. Sige po. Naku, thank you po. Pasensya na po, ma'am. Salamat. Thank you po. Salamat, Adrian. Thank you po, sir. God bless po. Thank you po. Shit. Mutang ina! Bobo mo. Mutang ina, bobo ka, manager ka. Ina mo. Hindi ka marunong umispeto sa boundary ng client. Sa akin pa may tiwala. Ayaw nyo kasi magigpit. Bobo. Bobo nyo. Bobong manager, bobong director.